Maayong gabi, mga igsoon. Ani ata karon sa ika-unom nga gabi diri sa atong week of prayer. Mga igsoon, daghang salamat sa mensahe sa awit na gihatag sa atong mga kababaihan. Ang jutay na sagbot. Gihimong example ang sagbot para sa ato, no? Kay ang Biblia nag-ingon man pod, no, nasa Isaias 40, 7-8. Atong basahon, ang balili nagakalaya, ang bulak nagakalaos, tungod kay ang gininhawa ni Hiyuba nagahuyop sa ibabaw niini, sa pagkatinuod ang katawhan baliliman. Kagabi atong gitun-an ang may tungod sa unity. Karong gabi ang atong tun-an ay may tungod sa gitawag nga revival and reformation. Unsa kaimportante ang revival and reformation? Nganuman nga ang Ginoo nanawagan sa iyang katawhan sa revival and reformation. Kinahanglan masabtan nato unsa ning gitawag na revival o unsa ning gitawag na reformation. Kay ang Ginoo nanawagan ani sa iyang katawhan tapos wala ta kasabot unsay revival, unsa po'y reformation, murag maglisod ta na. Okay. Kung imo nang basahon sa last events, revival and reformation must take place under the administration of the Holy Spirit. Ang revival at saka reformation ilalom na sa pagdumala sa balaan nga espiritu. Mao na siya. At kung tan-awon po na nato sa Christian service, giingon dito na Christians should be preparing for what is soon to break upon the world as an overwhelming surprise. And this preparation they should make by diligently studying the Word of God and striving to conform their lives to its precept. God calls for a revival and a reformation. Muna siya. So kitang mga Kristiyano, kinahanglan maandam ta sa unsa man sa mga panghitabo sa kalibutan, no? This preparation they should make by diligent studying the Word of God. Word diligently. Kung atong kuhaon ang meaning sa diligently, ma-apply ka nato na sa atong kabutang karon? O pili pagyod, dili pagyod tanan na ay gitawag na diligently. Kung saman ang Ginoo magtawag kanato sa unsa man revival and reformation. Okay. Akong gitan-aw sa dictionary unsa ning revival, mga igsoon. For revival, the dictionary gives to restore, to refresh, to renew, to reawaken, to reestablish. But pasabot sa revival, para ragod na sa kanang sa balay, halimbawa, naguba ang kilid, renovation ang tawag. Di ba? Dili new. Maurag gihapon to na balay. Pero naalay nagdaot, imo na itong giayong. So, restore, renew, re-establish. Muna ibut pasabot sa purma na. No? Purma na. Imo lang ayohon. Okay. Revival of true godliness among us is the greatest and most urgent of all our needs. To seek this should be our first work. Maugid na. Ang una na buhaton. Unya, masabta nato nganong gikinahanglan man gyud nin sa katawhan sa Ginoo. Ang tinuod na revival through godliness. Unsa ning godliness? Pagka makadiyos sa Tagalog. Sa Bisaya unsa na siya? Diyos nun. Oh? Daghang mga tawo moingon kinigyud sila Diyos nun gyud ni. Ano man, sa buntag, kami sa una, akong papa, grabe gyud to mainampuon. Kanang mag-worship God mi sa udto. Pagka alas 3, mga mata mo, mata, ampo mi, libot. Pagka buntag pod, worship. Pagka human, pagka udto, worship. Worship, udto. Kay mamasa man sa salmo na sa pagka udto, pagka buntag, pagka hapon. So, udto gihapon. Sunod, there is need today of such a revival of true heart
religion. No? As was experienced by ancient Israel. We need, like them, to bring forth fruit meet for repentance to put away our sins, cleansing the defiled temple of our heart, that Jesus may reign within. There is need of prayer, earnest, prevailing prayer. So, ang revival ay kinahanglan na agyud kay tinud-anay nga kanabang kinasing-kasing nga relihiyon. Oo. Kay kini kinagibuhat man sa ancient Israel og kinahanglan we need like them. Musundog ta ato. Na unsa man na to bring forth for repentance to put away our sins. There is need of prayer, earnest kanang mga pag-ampo. Sa pag-ampo manggod diha nato ma-communicate ang atong Ginoo. Okay. Pangutan-on ta mo mga igsoon. Kining word revival, asa ni ninyo kanunay mabatian? Revival o revive? Ha? Hospital. Kadalasan gyud na sa hospital. Kanang revive, kung sa hospital na nimo, unsa may kabutang sa tao nga i-revive? Ha? Agaw buhay no. So diri mga igsoon, ingon diri, revival signifies a renewal of spiritual life, a quickening of the powers of mind and heart, a resurrection from spiritual death. Kining maskul ba ning spiritual death? Kay ingon ang Biblia, buhi ka pa pero patay ka na. Unsa may buhaton sa tao na alam na niya. Ang tao di ay, pag naana siya ana, grabe na gyud, tinud-anay na gyud ang mga ampo, tinud-anay na gyud tanan. Kay naa namang gud ana. So mo na siya. Ang mga tao pud ana, naagi tinud-anay nga unsa man. Kinasing-kasing, tinuod nga kasing-kasing. Tinud-anay gyud na pag-ampo. Muna siya ang gitawag na revive. Ibig sabihin, padulong na gyud sa gitawag na kamatayon. Muna siya. Our Heavenly Father is more willing to give His Holy Spirit to them that ask Him than our earthly parents to give good gifts to their children. But it is our work by confession, humiliation, repentance, and earnest prayer to fulfill the condition upon which God has promised to grant us His blessings. A revival need to be expected only in answer to prayer, mga igsoon. Ingon ang Ginoo, wala gyoy makapugong bisan usa ka minuto sa kinabuhi sa tao kung kini mawala. Ang mga punto nga gibanggit ani mga igsoon, kinahanglan gitawag na toro. Unsa ibut pasabot sa toro? Ha? Bugos. Unsa pa? Tibuok. Muna giingon na gihugma ang Ginoo sa tibuok yun. Wala gyud kulang. I tell you that there must be a thorough revival among us. There must be a converted ministry. There must be confessions, repentance. Kining kumpisal. Sayop man ang ampo na Ginoo pasaylo ako sa tanan nga mga sala. Dili na kumpisal. Walay ana na kumpisal. Oh, unsa man ang ubot pasabot sa kumpisal? Isugid yun nimo, specific, usa-usahon yun na nimo. Oo, buot pasabot mga igsoon, kitang tanan nagakinahanglan o gitawag na revival. Mahimo lang nato ni pinaagi sa Holy Spirit. Okay, dirita sa gitawag nga reformation. Oh? Akong gitan-aw sa dictionary ang word reformation. For reformation, the dictionary gives this definition: to make better morally, change for the better. Okay. Kung sa may giingon sa spirit of prophecy, ingon diri, brethren and sisters, we need reformation, that all who are redeemed must have through the cleansing of mind and heart from every taint of sin. Oh? Ang reformation di ay paglimpyo sa atong mga huna-huna
sa atong kasing-kasing. Unsay giingon sa Ginoo? Magbag-o hinuon kamo sa inyong mga panghunahuna. Kung unsa ang atong nasa hunahuna, no? Unsa may nagkuan sa atong hunahuna? Unsa man ang nagkuan sa atong kasing-kasing? Unsa ning kasing-kasing? Grabe ni siya. Ha? Unsa ingon sa Jeremiah? Deceitful in all things, sa tanang butang, sa tanan. Part sa lawas, maugin niya siya deceitful. Mandaraya gyud ni siya. Ang gusto sa Ginoo bayluan ni, alisda ni og bag-o nga kasing-kasing, dahil ang kasing-kasing mahugaw. Goodness and righteousness will be seen. Ang pagkamaayo o ang pagkamatarong makita gyud kung malimpyuhan ang atong kasing-kasing, ang atong mga huna-huna. Ingon dire, the quiet inward experience will make the life full of godliness, faith, meekness, patience. This is to be our daily experience. We are to form characters free from sin, characters made righteous in and by the grace of Christ. Our hearts must be cleansed from all impurity in the blood shed to take away sin. Unsa daw? Maka-experience gyud ta. Ingon diri, life full of godliness, faith, meekness, patience. Oh, muna giingon. Ingon diri, reformation signifies reorganization, a change in ideas and theories, habits, and practices. Unsa ng mga ideas, mga theories, habits, and practices. Dili ta makalampos kung naa pa ng mga theories, mga habits na to. Naman tay mga habits, ideas, theories, habits, and practices. Reformation will not bring forth the good fruit of righteousness unless it is connected with the revival of the Spirit. Okay. Kini ra bang mga igsoon, atong ikuan gamay ning word reorganization. Unsa may pagkakaiba sa reorganization at saka sa titawag na new organization? Ang reform, revival, ang sabi ng dictionary, restore, re-establish, renew, reawaken. Pag sinabi na new, bag-o na. Dili na restore, renovation. Ingon dere, ang word na gigamit dere, reorganization. Dili new organization. No? Unsa ingon sa last event, sa certain messages, after the passing of the time, God entrusted to His faithful followers the precious principles of present truth. The Lord has declared that the history of the past shall be rehearsed as we enter upon the closing work. Every truth that He has given to these last days is to be proclaimed to the world. Every pillar that He has established is to be strengthened. We cannot now step up the foundation that God has established. We cannot now enter into any new organization. For this would be means apostasy from the truth. Lahi gyud ang reorganization sa new organization. Pag nag-new organization ka, bisan unsaon nimo pag-angkon na ikaw ay tinuod, ikaw ang remnant, unsa man ang giingon? Apostasy from the truth. Walay giingon dito na magbag-o ka og organisasyon. Kitang mga 70 Adventist, angkon gyud ta, no? Na dili ta tanan na ay pay disunion. Mo gani atong gitun-an ganina. Kinahanglan gihapon na musunod ta dito sa kuan sa Ginoo. So padayon ta. Ingon dere, the time has come for a thorough reformation to take place. When this reformation begins, the spirit of prayer,
will acquit every believer and will banish from the church the spirit of discord and strife. Unsa daw? Ang kanang mga believer na nabanish na sa church, nawala na mga backslide na, wala na misimba. Ingon din the spirit of discord and strife, those who have not been living in Christian fellowship, wala na makipag-fellowship, will draw close to one another. Kung magsugod na, sa matag-usa ka nato ang reformation, ang mga wala na sa simbahan, bumalik na sila at maklose na ang matag-usa. Unsa pa? One member working in the right lines will lead other members to unite with him in making intercession for the revelation of the Holy Spirit. There will be no confusion because all will be in harmony with the mind of the Spirit. So ang matag-usa ka mga membro di ay mubuhat na gyud siya sa tamang linya na lead other members to unite with him. There is no confusion. Nganong naatay lalis? Nganong walang unity? Kay confusion man ang uban. Napa may confusion. Pero moabot gyud ang panahon na magsugod na ang revival and reformation. Ang mga hindi na musimba, hindi na nakipag-fellowship, makipag-fellowship na. Usa pa, the barriers separating believers from believers, dili ni tagagawas ha? The barriers separating believers from believers will be broken down and God's servants will speak the same things. Muni akong giingon sa inyo kagabi no? Kung mahitabo di ay ang reformation, ang mga gap, ang mga ali na nagbulag sa inyong mga believer will be broken down, maguba na and God's servant will speak the same things. The Lord will cooperate with His servants. All will pray understandingly the prayer that Christ taught His servants. Unsa ning giingon? Ditudlo. Kapag mawala na, maguba na ng barrier, ang gap sa bawat magtotoo, sa bawat Adventista, nawala na. Unsa may giingon sa Ginoo? Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Mao di ang fulfillment. Kapag magkabaton o revival and reformation, tinud-anay, no? O reformasyon, ang mga barriers, ang mga differences, ang mga mawala na o kita musulti sa sama ra gihapon na mga butang. Og mauna ang fulfillment sa gitudlo sa Ginoo na pagampo. Mauna siya mga igsoon. No? Derita. We need a thorough reformation in all our churches. Kinahanglan gyud niya na kuan gyud sa bug-os nga reformasyon. The converting power of God must come into the church. Seek the Lord most earnestly. Put away our sin and tarry in Jerusalem till ye be endowed with power from on high. Let God set you apart to the work. Purify your souls by obeying the truth. Faith without work is dead. Put not off the day of preparation. Slumber not in a state of unpreparedness, having no oil in their vessels with your lamps. Unsa pa? Let none leaves their safety for eternity to hang upon for adventure. Let not the question remain in perilous uncertainty. Ask yourselves earnestly, am I among the saved or the unsaved? Shall I stand? Makabarog ba ko? And shall I not stand? He only that hath clean hands and a pure heart shall stand in that day, mga igsoon. Revival and reformation niya, unsa ni? Kung dili gani mabuhat sa katawan sa Ginoo ang revival and reformation, kung wala ganing
pagpaningkamot, wala ganing aksyon mga igsoon. Unsay giingon diri? Everyone needs now to seek the Lord. God's people will not endure the test unless there is a revival and reformation. Unsa nga test? Ang katawan sa Ginoo kinahanglan mangita karon sa Ginoo. Ang katawan sa Ginoo will not endure the test. Dili di ay ta maka-endure, dili di ay ta makalahutay sa mga pagsulay sa ato individual unless there is a revival and reformation. God will not admit into the mansions. He is preparing for the righteous. One soul who is sufficient, self-sufficiency. Oo. Dili di ay tadadon dito sa mansyon, dito sa langit, ang usa ka kalag na unsa man, self-sufficiency. Ang tao na self-sufficiency, di na mo dawat. Di na mo dawag tambag. Di na maminaw. Kaya unsa man, wala na'y makulang kanako. Sa gingon dito, need of nothing. No? Oo. So, unsa may kinahanglan sa bayan ng Panginoon? Makita nato ang atong mga panginahanglan. Makita nato ang atong kakulangon, ang atong kaluyahon, mga igsoon. So, kini, dili ta, God's people will not endure the test unless there is a revival and reformation. So, mana siya mga igsoon, ma-experience yun nato, kinahanglan ma-experience, masulayan yun nato, ang kanang mapanagumpayan yun nato ang test na mauna siya, revival and reformation. Last, mga igsoon, ingon din sa 2 Chronicle chapter 7 verse 14. If my people which are called in my name shall humble themselves and pray and seek my face to turn from their wicked ways, then will I hear from heaven and will forgive their sin and will heal their land, mga igsoon. So muna siya mga igsoon na kung ang katawhan sa Ginoo motawag sa iyang pangalan, magpaubos sa iyang kaugalingon, kaya katong atong gibasa kanang self-sufficiency, ang ingon dito, ang hinungdan na wala siya maluwas, dili daw sa iyang kasalanan. Wala siya magpaubos sa iyang kaugalingon. Kay maura man gyud ang gikinahanglan sa Ginoo, mga igsoon. Meaning nga kagabihon mga igsoon, hinaot na ang revival and reformation ato gyung mabuman pinaagi ra pod dili sa atong kusog, not by might nor by power but by my spirit. Asa na siya mabasa? Sa Sekaraya. Dili pinaagi sa kusog, sa gahom, kundi pinaagi sa balaan nga espiritu. Dira kutob at mayong gabi sa aton tanan.